At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Kumakalat ngayon ang nakakagulat na balita mula sa loob mismo ng Senado at Kongreso. Ayon sa maulat, tila napatumba na raw sa pwesto sina dating Senate President Tito Soto at House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Ang nangyaring ito ay nagdulot ng malaking pagyanig sa politika at lalong nagpainit sa tensyon sa loob ng pamahalaan. Sa gitna ng kaguluhan, lumulutang ngayon ang pangalan ni Senator Rodante Marcoleta bilang isa sa pinakamalakas na posibleng pumalit sa pwesto ng Senate President. Maraming senador umanuwang nagpahayag ng kanilang suporta dahilan para lalong mabahala ang mga nakasanayang leader na ngayon ay tila nawalan ng impluwensya. Ayon sa mga insiders, matindi ang naging banggaan ng interes at pwersa sa kapangyarihan. Ilan sa mga nagtatanggol kay Romualdez at Soto ang nagsabing may malalim na plano at estratehiya ang grupo ni Marcoleta upang agawin ang liderato. Sa kabilang banda, iginiit ng kampo ni Marcoleta na ito ay kalooban ng mayorya at bahagi lamang ng lehitimong proseso sa loob ng Senado. Sa ngayon, mainit na pinag-uusapan ng publiko kung tuluyan ngang si Marcoleta na ang hahawak ng pinakamataas na pwesto sa Senado. Kung mangyayari ito, malaking pagbabago ang magaganap sa takbo ng lehislatura at direksyon ng mga batas na ipapasa. Abangan mga susunod pang pag-unlad sa napakainit na eksenang ito sa politika ng bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share, subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi na ho talaga natin dapat gagawin itong video na to, pero na-intriga ho tayo sa mga isiniwalat nitong si Manong Chavit dito sa video na to. Nagpanik daw po sila sa Malacanang dito sa video na to nitong si Manong Chavit season. Paano ba naman? Anak ng Petrang Garapata, pambihira. Para sa Independent Committee, Independent Commission, at dito sa Blue Ribbon, tayo'y naniniwala. Nung si Senator Rodante Marcoleta pa, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee, sigurado mapapasadahan ang mga flood control projects na yan sa Ilocos Norte. Kaso pinutol ho ng administrasyon. Ika nga naku, si Marcoleta papunta ng Ilocos Norte. Tanggalin na natin, baka kung ano pang maikanta ng mga diskaya na yan. Ito ho hindi haka-haka at gawa-gawa ho ito. Ito ho ay galing sa isang reputableng individual na si Manong Chavit. Taga Ilocos yan, mga kababayan. Bigan. Taga Bigan yan Bigan na, kasi nagpunta tayo doon sa may Baluarte. Ano yun sa kanya yun di ba? Taga roon ho yan. Rene-respeto, ginagalang yung mama na yan doon sa lugar na yun. At sinasabi niya dito, kung mag-iimbestiga tayo ng flood control, dapat lahatin natin. Hindi yung tipong pinipili lang natin. Halimbawa, ito, kanino to? Kalaban sa politika, tirahin natin. Ito, kanino to? Wala namang dyan, wala namang baha, pero may flood control. Sige, tirahin na rin natin. Ganun sila. Ngayon, ang tanong dito, ito, laglagan blues ho ito, mga kababayan. Hayaan na natin itong si Manong Chavit. Napapababad ka na naman PH update. Kasi, nung na-realize natin, anak ng toko, pambihira. Kaya siguro tinanggal itong si Rodante Marcoleta. Kasi itong si Sara Diskaya, yung kanta niya hindi na nagugustuhan ang tono ng mga taga-Malacanang. Di ba? Kuha niyo ho ba, mga kababayan? Yun na yun Yun na yun ho talaga Kumbaga nung nagsalita itong si Manong Chavit, tinanggal itong si Senator Rodante Marcoleta, kumakanta mga diskaya, bigla, contractor pala sila dyan sa Ilocos Norte. Kaya, ito, pakinggan natin itong si Manong Chavit. Wala na ho tayong maraming singit dito. Siyempre, ika nga, to hear is to believe, ika nga. Ito, game. Ayaw namin ang gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo Naku po. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Ako, may feedback, Manong, may feedback. Manong, ang ganda ng shades mo Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas.
Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente nagsabi, may tiwala ang flood control. Ang flood control sa anong year ito? Ano yan, Manong? St. Gerard? Panahon na ni President BBM. 10 billion flood control. Diskaya rin eh. Nako. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Yung ba mga kasama natin, napansin nila yung upo natin, napaka-komportable lang. Paano, ano ba naman kung gusto nyo mga kababayan? Di ba? Mas masarap makipagkwentuhan yung tipong nakataas yung paa. Para lang kung tayo nagkukwentuhan dito. Wala namang ano to, higa nga kung ano yung marinig nyo, yung mga punto de vista nyo dyan, ilatag nyo sa baba. At pagka sa susunod na mga video, baka nasagot po natin yung mga yan. Sa Ilocos Norte lang, Nako, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, nako, yari, St. Matthew. 962 million plus. Almost a billion. Dahil kulang-kulang 1 bilyon. Kulang-kulang 1 bilyon. Diskaya ho yun kung di tayo nagkakamali. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Magkano yan? 608 billion. Mahigit kalahating bilyon na naman ho. St. Gerard Construction na ho yun. Kaya pala, ngayon naiintindihan nyo na ho mga kababayan kung bakit nung kumanta si Sara Diskaya, ura-urada pinalitan itong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon ang tanong, Ping Lacson, bakit hindi kasama doon sa slideshow mo yun? Nasaan na yung slideshow ni Ping Lacson, di ba? Anak ng toko, high hopes na ako kay Lacson Anak ng toko, parang babawi ata itong mama na to doon sa New Senate building na. Magkalitaw-litaw ang dami mong slideshow na ipinakita. Yung St. Gerard Construction, St. Timothy o yung mga santo-santo nitong si Sara Diskaya, anak ng Petrong Garapata, mahigit kalahating bilyon, kulang-kulang 1 bilyon. Ilocos Norte, bakit wala ka man lamang naibalita sa amin? Pambihira, oo. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Nako po. Yari tayo dyan, Manong Chabi. Yari tayo dyan. Ang pangit ng internet ko. Pasensya na ako mga kababayan. Teka lang. Ayusin natin. Technical lang ho. Technical. Yun. Probinsya niya ito. Nako. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Nako po. Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Manong yung nag-appoint sa kanya, masamang tao, no? Ako naniniwala ako ngayong mga panahon na to, itong si Marcos Jr. Masamang tao si Marcos Jr. Hindi ho dahil kalaban siya ni BP Sara o kung anong kadahilanan pa man. Sagad ho sa buto ang kasamaan ng mama na yan. Higa nga sukdulan ho ang kasamaan nitong si Marcos Jr. Kasi kung di ho sukdulan ang kasamaan niya, mantakin nyo naman mga kababayan, huwag na ho tayong pumunta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba, baka sabihin naman, Duterte, puro na lang Duterte. Nakita nyo yung nangyari. Umulan lang ng konti, lubog yan sigurado. Doon pa lang Kung ikaw mabuting tao ka, dapat nga literal nagugulong ang mga ulo dyan sa nangyari na yan sa sambayan ng Pilipinas. Literal, anak ng tokwa. Hindi mo pagugulong Ang dami na perwisyo. Merong mga nagka-leptospirosis, merong mga inatake sa puso, merong mga lumala ang karamdaman dahil hindi na sila maisugod sa ospital dahil dyan sa mga baha-baha na yan, di ba?
Ganun ho kasama yan si Marcos Jr. Nakukuha niya pang tubawa sa mga pinagdaanan ng ating mga kababayan sa mga nakalipas na panahon. Nakukuha pang tumawa ng mama na ganyan kakapal ang pagmumukha ni Marcos Jr. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Nako. Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat na kalukuhan. So, Manong, ibig sabihin ba yung chismis dito kay Charis, totoo? Na meron din siyang flood control issue, itong si Charis, meron din. Yan sinasabi ho natin mga kababayan. Mag-ingat-ingat ho kayo sa mga pinapakinggan nyo. Kung naniniwala kayo kay Charis, nanto ko, may problema ho tayo dyan. Antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Correct. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon para matanggal. Mga kababayan, yan si Chavit, Manong Chavit. Magsalita yan, hindi magsalita yan, kahit 2 lifetime pa, marami pa rin pera yan. I mean, kunyari, itong buhay niya na yan, umaabot siya ng 80 years old. Siyempre, ganda ng healthcare niyan, di ba? Pagpalagay na natin, 8 years old. Mga 10 80 years old na Chavit, kaya ho niyang isustain yung lifestyle na yan. Sa maniwala ko kayo sa hindi. Sobrang yaman ng mama na yan. Hindi niya ho kailangan yung pagsasalita na yan. Siguro motivasyon talaga dyan. Mahal niya sa bayan ng Pilipino. Kasi lahat ng lahat ng advokasya niya talagang hindi ko binibuild up yung mama na yun. Ito base siya, ika nga surface level ng pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ko siya kilala ganun kalalim. Siguro meron mga nakakapanood sa atin, si Chavit, ganito yan, si Chavit. Kilala nyo ho, pakibalita na lang sa akin. Para hindi surface level yung yung pagkakakilanlan ko sa kanya. Pero base sa assessment ko, okay naman si Chavit. Diba? Alam niya yung pula-pula, puti-puti. Alam niya pagkamali, mali, pagkatama-tama. Doon pa lang yung ika nga moral compass ng isang individual. Malalaman nyo na kung falsifikado o hindi, di ba? Dalang grap and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Wala tayong effects. Pwede na to, Manong Chavit. Palakpak naman to diba? Yan. Round of applause. Diba? Ayos. Ano naman kumbaga, ika nga kung merong tigil pasada, ito, tigil pag-aaral. Ayaw nyo. Okay, ayaw nyo talagang bumaba sa pwesto. Kasi yung nangyari dito kay Martin Romualdez, lokohan ho yan. Hindi naman bibitawan ni Martin Romualdez yung pwesto na yon kung wala siyang assurance na hindi siya makakaladkad sa basura. Kayo naman ho mga kababayan, huwag na ho tayong maglokohan dito. Yung D na pumalit kay Martin Romualdez, hawak-hawak ko niya sa itlog yun. Tsaka nakita nyo kung anong klaseng politiko yan, anak ng toko, nakakasuka ho.
Nakita nyo, anak, kamag-anak, pamangkin, bayaw, lahat ho ata na yung angkan nila eh. Yung family tree nila, tignan mo lang sa ano, sa yung mga politiko sa kanila. Kamag-anak lahat. Yun ba ang speaker natin? Anak ng tokwa, manwala ho kayo sa akin, walang mangyayari dyan. Ngayon, hindi ko man yung panawagan ni Manong Chavit, isa lang ho talaga ang ano dyan. Tayo hindi tayo nanghihi kahit ng kaguluhan o kung ano pa man. Sigurado ho tayo, yung blue ribbon walang mangyayari dyan. Trust me. At 10,000%, sinasabi nila Lacson ngayon, kesyo ano? Kesyo, ano daw, sagasa daw sila. Ano narinig nyo lang yung sagasa dyan sa House of Representatives, ngayon nananagasa na rin kayo. Pambihira. Sagasa daw sila. Hindi pong kung merong parking, yung sagasa sa ayon sa gusto, meron daw talagang mabibigyan mo ang mabibigyan dyan sa issue ng flood. Hindi ako naniniwala na ng towa. Ang nagpaupo sa inyo ng administrasyon si Marcos Jr. tapos susuwagin nyo. Ano, gusto nyo maging presidente? Sa 2028, ipangangalandakan nyo na sinaksak nyo patalikod itong si Marcos Jr. Gano'n? Hindi, magpakatotoo ho kasi tayo dito. Ang naglaga, kaya nasa pwesto si Soto at yang si Ping Lacson sa kadahilan ng ilinagay ho sila doon ni Marcos Jr. Ngayon, kung sasabihin nyo sagasa itong mangyayari dyan sa Blue Ribbon, anak ng tokwa, ang nasa harap dyan si Marcos Jr. Paulit-ulit tayo dyan, ang most guilty dito si Marcos Jr. Hindi ho dahil galit tayo kung ano pa man, kahit paano na ho natin tingnan. DPWH Secretary Bunuan, hindi pa rin siya sa taas. Anak ng tokwa, puro insertion yung budget. Nagkaroon na ng petition sa Korte Suprema bago mo papirmahan o napirmahan mo na o kung ano pa man. Alam ko bago pa papirmahan yan, maraming nananawagan, ibalik mo sa BICAM yan. Anong ginawa? Pinirmahan pa rin. Doon pa lang sa budget deliberation, doon pa lang sa budget process ng 2025, meron na tayong problema. Tama mali? Ba't mo pa pinagpatuloy? Ngayon, alam mo ng maraming problema, ba't mo pa i-release yung mga budget? Ba't hindi mo kasi daw binasa niya, lahat yung 4,000 page ng GAA. Wala naman daw blanco si Raulo. Di naman namin sinasabing may blanco doon. Sinasabi namin may blanco doon sa BICAM, hindi doon sa GAA. Linoloko pa ho nila sa... Kung ngayon nagkakahindot-hindot sila, yan ang problema. Ngayon, kung ayaw nila Mga kababayan, pasensya na ho sa mga yung intensity natin sa mga naghahanap doon sa ika nga diinan talaga. Hindi ho tayo makakapagdiinan ngayon si Manong Chavit kaharap natin. Kailangan medyo demure tayo ngayong mga panahon na to. mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Yeah. Tama naman, ano? Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Tama yan, man. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Yeah. Huwag nyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Yeah. Kung hindi alis, aaduhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa flood control, Mano. Economist Economist, di ba? Economist. Nakatokwa, may gagaling pa ba kay Ralph Recto? Pambihira, oo. Diba? Economist. Basta yung ano natin, deficit, di ba? Yung konti lang yan, yung tipong nangungutang lang tayo sa Pilipinas. Inuutang lang natin yung pera natin. Economist, di ba? O, kaya natin yan. Walang problema yan. Basta yung sa threshold, ika nga nito hindi ko tayo magaling sa ganyan Pero sigurado tayo dito, yan si Recto, wala rin kwenta yan. Ralph Recto, pambihira. Dating senador, ngayon, finance officer na to si Marcos Jr. Makwenta. Sa korupsyon. So,
Yun na po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Tayo walang gulo. Ayaw nating may masaktan. Alam ho natin, posibleng kung merong masaktan dyan, lalong mag-alab ang damdamin ng ating mga kababayan. At hindi naman ng mga otoridad yan, na hindi nila basta-basta pwedeng saktan ng mga ralista. Di ba? Hindi pwede yan. Nakita nyo naman yung nangyari sa mga karatig bansa natin. Subukan nyo saktan yung mga ralista ngayon. Para kayong mga siraulo, nakanantok para sa mga kapulisan at kasundaluhan. Paano nyo sasaktan? Ang mga nagrarally, hindi naman sila nananawagan na ibagsak ang pamahalaan. Nananawagan mo sila para mawala yung korupsyon na kung saan ay nagpapahirap sa sambay ng Pilipino na dekada nang nakakalipas. Nakuha niyo ba mga kababayan? Pambihira. Para sa mga kapulisan at kasundaluhan. Hindi kung sakaling mamamalo kayo, maninipa kayo, mambabalya kayo ng mga ralista, magdalawang isip po kayo. May anak kayo, may asawa kayo na nagtatrabaho, may kapatid kayo, may nanay kayo na mamalengke. Lahat yan apektado sa kakurakutan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Alam ko, under ho kayo dyan sa bakulaw na halimaw na mukhang pera na yan. O yung ill-gotten wealth na lupa dyan sa Paway, Ilocos Norte, pinapasuuli na sa inyo. Mga walang nga kayo, mga Marcos kayo, magnanakaw kayo. Na, mga magna. Di magna cum laude, mga magnanakaw. Ika nga, is in their blood. Nananalay tayo talaga eh. Hindi mawala-wala, di ba? Yung sumpa ng pagnanakaw ay nasa dugo nila. Pambihira. Ganyan. O sige, sabihin na natin, hindi nagnakaw ng pera itong si Marcos Jr. For the sake of argument lang yan. Anong ninakaw ni Marcos Jr.? Kinabukasan, pagkakataon, buhay dahil sa bahana yan. Okay, for the sake of argument. Diba? Hindi na siya nagnakaw ng pera. Anong ninakaw ni Marcos Jr. PH? Pera, oportunidad, buhay dahil sa mga falsifikadong flood control niya. Kasi kung ginawa mo ang trabaho mo bilang presidente, hindi tayo aabot dito, Brad. Naku, hindi ka na natapos, Manong Chavit. Sige, tirahan. Bakit na lang kayo pumasok? Ba't tumayo kayo? Karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Yan. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Walang papasok. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Bless you. Bless you, brother. May bumahing eh. Bless you. Tatanong. Tatanong mo lang, tanong. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong,
if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Palapitin nyo na lang po dito sa likod. Dito. Yun ang pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila. Hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulot kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak. Tama naman. Mahirap po yun yung zero remittance. Matatambak lang yung pera nila sa abroad.